blessing na sa atin ng Diyos. At maraming sinasabi sa atin ng Diyos na, well done, my faithful servant, you can retire. Dahil English na yan. At nung nag-aagaga akong mga mensahe doon, mga English na siya, sabi ko, meron pa ng mga English, meron pa ng mga Tagalog na mahirap English yan. At meron din mga English na mahirap Tagalogin. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat, bigyan ako ng pagkakataon na magsalita doon. At inalaw din ng Diyos na bigyan ako ng isang publication. Ngayon ay ang gawain namin doon ay masaya. Mamaya ikukwento ko sa inyo habang ako yung nagsasalita ng mensahe. Wala pa tayo sa mensahe po. Kaya mga kapatid, itong mensahe na ito ay hinango sa isang awitin na social life. Alam niyo yung kanta na yan? Mamaya kakantahin ko. At dahil po ay matalangin. Kapag ang Diyos, mapagpala naman, pagpamilyan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Sa iyo pong magpamilyan kamay, ay pinakabigin ko namin sa iyo ang gawain ko. Hindi ko po na naway gusto ko po ng Santo Espiritu upang sa kayo ng bawat salita na lalabas sa aking bibig ay alayon sa iyong pag-autan. Maraming salamat sa Tinang Diyos. Buksan mo po ang puso at isipan ng mga makikinig kayong salita at kailang matanggap ang mga salita na ayon sa iyong pag-autan. Tinang Diyos, iimpulanin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Manguna ka po sa aming gawain sa araw ito sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kung meron po kayo ba na kasulatan na inimbitahan ko po kayo basahin, buksan yung open your Bible in John chapter 20 verse 21. John chapter 20 verse 21. Then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. So yun ang kantang, ang mga points dito ay inaabot sa kantang, so send I you. So, normally ang baptism meron lang ang 3 points. Pero ginawa ko 5 points to, pero yung last 3, gagawin po 1 point. So send I you, to bear my cross with patience, and then one day, with joy to let it come, to hear my voice, well done, my faithful servant, come share my throne, my kingdom and my crown. Yun po yung aming tinaming mensahe ngayon. At yung pong mensahe na yan ay masasakupin yung passages, yung mga nakaraan natin. At sasakupin din yan yung kasalukuyang ginagawa natin. At sasakupin din po yan ang mga darating sa ating buhay. Pagdating ng pagkakataon na tayo kukunin ng Diyos, ay ano mangyayari sa atin. Ito po yan. Sabi ng ating Panginoon Kristo, sinabi ng ating Panginoon Kristo, Lord Jesus said, so send you. So yan ang path. Dahil kayo ay tinawag na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, isusugo kita, i-display kita sa mundong ito. Nandito ka na, tinawag ka ng Panginoon, ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay born again Christian, ikaw ay inaasahan ng Diyos, ikaw ay display sa mundong ito para ikaw ay maging patotoo. Kaya sa ating sa kamundong ito na tayo makakilala sa Panginoon, sabi diyan, to bear my cross with patience,
Yan, ito yung present times na dalhin natin ng may pagtsatsaga ang krus ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin yung kung ano man dumating sa buhay nyo, bagyo o sino tayo na dumating? Si Ian? Si Bentley? Si Ian? Kung sino-sinong bagyo yan, dumating sa buhay nyo bilang Kristiyano, you will bear your cross with patience. Ay inyong mga dadala yan, magagawa nyo, mapagtatagumpayan nyo, na madala ang mga bagay na yan na may pagtsatsaga. Dahil pagdating ng panahon na kapag tayo ay kukunin niya, and then one day, rejoice to let it down. Yung cross na yan, yung mga pasanin na yan, yung mga kahirapan na yan, pagdating ng panahon, iyan ay ibababa niya na. Ibig sabihin, tinatawag na tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. At kapag tinawagan ng Diyos sa kanyang kaharian, meron kong kaligayahan na ibababa ko ang krus na yan. At habang ikaw ay umakit sa langit, sasabihin sa iyo ng Diyos, well done, my faithful servant. Then pagdating mo sa langit, come share with me my throne again, my almighty. So yan ang gagawin sa atin ng Panginoon. So present times, eto na tayo, kung kayo'y wala pa sa Panginoon, yung wala pa sa Panginoon, wala pa sila dito. Hindi pa sila nagbubuhat ng krus ng ating Panginoon sa Kristo. Yung wala pa sa Panginoon, sila ay tinatawag na ng Panginoon, come. Come. Yun ang tawag sa mga wala pa sa Panginoon. Pero kung ikaw nasa Panginoon na, I send you. So said I you. Ikaw ay sinugo ko sa sanggol ko tayo ito para gawin mo ang pagkatawag sa iyo. Natutuwa na ako dahil napakadaming kabataan ang nandito sa unahan kanina. Alam niyo, doon sa church na aming pinagpapatulan, pag-iisang taon na ako mga kasing edad ko yung mga kumakanta. Ano? Mas matanda pa sa akin siguro. Nag-uumpisa kami. Talagang kung makikita mo, nandun ang pagnanais kahit na nagkakaedad na, kumakanta pa rin. Pero dito nagalaw ako dahil nakita ko yung mga kabataan. Lagi yung tatandaan. Nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. No? Saka nasa kabataan din ang ikagaganda o ikasasaya ng ating pananampahan. Doon masaya din naman kami kahit matatanda. Masaya din. Yan lang, wala yung mga gundagan. Wala nagpakaya sa kaba. Kaya pala mga payat sila dito. Sa kulihin na Panginoon, dahil namin nag-aalakan tayo sa pamilya ko sa Diyos. So send I you, John 20:21, then said Jesus to them, peace be unto you, as my Father has sent me, so even so send I you. Itong mga salita na ito ay binitawan ng ating Panginoon Kristo nung siya ay nabuhay na maguli. Pagkatapos na siya ay mag-resurrect, at nung iiwanan na niya ang mga after 40 days after the resurrection, sinabi sa kanya na ating Panginoon Kristo na kayo nga ay sinusugo ko. No? Alam nyo, ang mga sinugo ng Panginoon ay yung lamang mga tao o yung lamang mga tao na nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoon Kristo ang pwede lamang isugo ng Panginoon sa mundong ito. Kaya kung kayo ay hindi pa nakaranas na magsisi at nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, sorry, hindi pa kayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon Kristo sa mundong ito. Pero kung kayo nakakilala na sa Panginoon, sabihin nyo, I am a born-again Christian. So, kapatid, kayo ay sinugo ng Diyos para gawin nyo ang tungkulin o inata sa inyo, ang pagkatawag sa inyo. Yung mga tumayo dito, kanina, ginagawa nila yung kanilang pagkatawag. Yung mga nakaupo na nakikinig, ginagawa nyo yung pagkatawag. Dahil sa inyong pakikinig, yan ay lalabas, pupunta sa inyong puso, pupunta sa isipan, sa inyong puso, at lalabas sa inyong bibig. Kailangan ay merong pagsasanay.
Only those people, yun lamang mga tao na nag-respond sa tawag ng ating Pag-Espiritu, ang gagamitin niya na sinasabi niya, nag-invite sa kanya na come and follow me are qualified to represent our Lord Jesus Christ on this earth. Siya lamang ang may karapatan at kwalifikado na i-represent ang Diyos sa mundong ito. Kaya hindi ba kayo nagagala na kayo ay isang representative ng Diyos? Di ba? Na hindi ba kayo nagagala yung pinagagawa sa buong mundo, yung ambassador ka sa ibang bansa, napakataas na kapagkulan. Eh sabi ng Diyos, kayo ay ambassador ko dito. Bawat isa sa inyo. Di ba ang taas na katungkulan natin sa Panginoon? Hindi ba mataas na katungkulan ng ambassador? Kayo ay ambassador ng Diyos. Bakit kayo naihiya? Bakit kayo sabihin nyo na, hindi ko kaya? Kung ikaw ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng Diyos, iyon ay napakasarap. How sweet, napakatamis ng mga bagay na ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga Panginoon, pinagkatiwalaan ka ng hari ng mga hari. Diba? Eh kung mga presidente na buto sa iyo, di nangihilig ka pa at ituhod mo, sumusunod. Pero ang nag-uutos sa atin ay hari ng mga hari. Presidente ng mga presidente. No? Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang nag-uutos naman sa atin. Kaya nasa iyo, kung susunod ka o hindi. Natatandaan ko, November 23, 1967. Tagal na, no? Sino ang pinanganak na dito? 1967. Karamihan, di pa, no? Karamihan, di pa pinanganak? 1967. Kasi napakatagal na. Napakatagal na. November 23, 1967. Nang ako ay sinabihan ng Panginoon. Nang ako ay nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Noong panahon na yun, sabi sa akin ng Panginoon, Romeo, I am sending you. Ikaw ay sinusugo ko sa mundo ito. Ikaw ay aking ambassador sa mundo ito. Ikaw ay pinagkakatiwalaan ko na ipangaral mo ang Ebanghelyo. Ikaw ay pinagkakatiwalaan ko na ipamuhay mo ang buhay Kristiyano upang sa iyong buhay ay makita ang Panginoon sa iyo. Ang tagal na. Sabi nila, habang tumatagal ka sa Panginoon, ay nagiging tamad ka na sa Panginoon. Totoo ba yun? Nakikita ko dito, mga tagal na, kaya hindi tinataman, no? Pero madami sabi, sawa na ako, tamad na ako. Pero habang kayo'y lumalago sa Panginoon, kayo ay magsusunikap. Sabi nga dito sa likod dito, maturity is the power of God. Habang kayo'y tumatagal sa Panginoon, dapat kayo ay nagmamature. Habang kayo'y nagmamature, lagi kayo nag-a-aspire. Ang ina-aspire nyo ay yung kabutihan ng bawat isa. At parang sa iyong mga anak, kung kayo'y bata pa, gusto mo maging grade 1, gusto mo maging grade 2, hanggang gusto mo makatapos ng college, gusto mo magtrabaho, gusto mo mag-asawa, gusto mo mag-anak, gusto mo maging lolo, lola. Pero ayaw mo tayo. Di ba? Kaya yung message natin, titigil natin dito para hindi mo makamatay. Yun ang lumpay na yun. Nung ako'y tinawag ng Panginoon, para malaman ko kung saan ako tinawag ng Panginoon, sabi ko, susubukan ko ang mga gawain sa church. Dahil ako, nung bata pa ako, kung matatanda nyo, maling na ikwento ko sa inyo, nung bata